Gusto mo ng pera? Pagbibigyan kita. Sabi ko, ang tapang mo naman para labanan ako. Nakahanap ako ng bagong ulo. Mag-ingat na huwag matuklasan ng pamilya Kin. Nagdudulot ito ng gulo para sa aming pamilyang Gu. Tapusin ang pakikipaglaro sa'yo. Ako ang kanyang lehitimong asawa. Siya ang aking lehitimong kapatid ng asawa. Ito pala ay si Miss Kin. Walang pagkatakaong bakit nakakamangha siya. Ito ay 5,000 metrong kwadrado. Alis, kasama ito. Hindi. Ang ganitong mga bagay ay sapat na. Butil. Nakikisama ako kay Shien. 50 milyon? Hindi ko mababayaran yun. Pagkatapos ay magsulat ng IOU. Ha? Sinusuportahan ko ang installed payment dito. Walang sinisingil na interes. Maaari mo itong bayaran ng mga oras. Kung talagang hindi gumagana, hayaan mo na. Hindi. Shinmu. Hindi mo kailangan magalit. 1 year na tayo. Pwede na tayo mag-divorce. Siyempre hindi ako magagalit. Sinasabi ko lang, hindi ka madamot. Shinmu, buksan mo pinto. 8:30 na ngayon. 1.5 kilometer mula sa kumpanya. May natitira pang oras para magtrabaho. Kalahating oras, dapat ka makarating doon sa pamamagitan ng paglalakad. Hindi sinusuportahan ng kumpanya ang pag-iibigan sa opisina. Para maiwasan ang hinala, ang kumpanya ay naghihintay para sa'yo. Magmaneho. Hindi daw siya galit. Sumakay ka na. Ang sign ng papa mo, nag-transfer ako ng 20 milyon. Si Guli ang kausapin mo. Tiyak masaya siya. Ilang beses ko bang sasabihin? Isang palabas lang yon. Mahuli na ako sa trabaho. Pumasok na tayo. Gusi, napakatigas mo palagi. Alisin mo ang mga tinik sa iyong katawan. Baka matuloy tayo. Itigil lang pagpapanggap. Kung ginagawa mo ito para magkaanak at makuha ang mana ng Chin Group, hindi tatanggapin ng matatanda ang illegitimate child. Hindi mo ako maiintindihan. Gusi, ikaw ang aking Diyos. Ikaw na ang aking Diyos ha. Usap-usapan ngayon sa kumpanya. Hinahawal ka ni VP Chin. Kaya pala sobrang abnormal ang kinikilos niya. Nagsiselos pala siya. Huwag kang nakikinig sa mga chismis. Wala kinalaman to dun. Paano si Mr. Mu? Bago pa lang siya, inalagaan ka niya agad. Wala bang nangyayari sa inyo? President mo? Oo, ang presidente. Walang nangyayari. Meron talaga. Pagmilig tayo! Ano bang kinakain ninyo? Hindi namin na sales department na targets ngayong buwan. Huwag kami ang sisihin mo. Umaasa ka sa pailalim na usapan ng Go Group. Iba ito kung ang role ay mamitang targets. Souch, Guri na apelido mo. Kung ikaw yun, paano makapag-ugnayan sa Go Group? Bagamat parehong anak ng pamilya Gu, ang isa ay naging prinsesa at ang isa ay naging kasangkapan. Yutse, lalo ka na. Nagbukas ka ng 2 order ngayong buwan, tama? Lahat sila ay old professionals. Hindi kasi dami na Xiaomi. Kung tama ang pagkakaalala ko, qualified ang order na to. Kwalipikado nga. Pero tinawag ni Tito Ching ang pangalan mo. Hindi ka seryoso sa trabaho. Kaya para sa'yo, kitain mo si Boss Jiang. Boss Jiang? Alam na lahat ng taon si Boss Jiang ay isang manyakis. Laging may kasamang lalaki kapag nakikipag-usap sa kanya. Ipapadala mo si Gu para mag-resign. Hingi ang pangalan mo, diba? Nasa si Vice President Chin. Nasa business trip siya. Kung may sasabihin ka, hintayin mo siya bumalik. Under kayo sa akin dalawa, kaya dapat niyo sundin ang utos ko. Kung hindi, umalis kayo. Ikaw. Kinuha ko ang order na to. Pero Guli, gusto mo ako tanggalin? May karapatan ka ba? Tara. Manager Gu, okay ka lang? Lumabas ka! Kitsu, hindi ka matagal magsasaya. Hindi ako naniniwalang gusto ng pamilya Ching ng isang maruming babae. Xiaoqing, masyado kang impulsive. Malinaw na bitag ito ni Guli. Hindi mo ba alam, lantaran at palihim siyang sangkot dito. Kung hindi man ako papayag ngayon, may iba pang pagkakataon. Mabuti pang sumang-ayon ngayon nang matapos na. Lahat sila ay pangalan Gu. Bakit malaki yung pagkakaiba? Si Sir Lin Yi, ito ang pinapagawa sa'yo ni Director Gu. Mga naprosesong file. Magkakaroon sa'yo nito bukas ng umaga. Masakit na siya? Okay, alam ko. Okay lang, Lin Yue. Hindi nakakatakot tayo na iniisip mo. May mga batas tayo. Kung ayoko, hindi ako mapipilit ni Mr. Zhang. Huwag ka mag-alala. Spray alarm. Flashlight. Okay.
Gutse, may mga batas tayo. Walang manggugulo. Ngayon ay lipunan pinamumunuan ng batas. Hello, Mr. Jiang. Ako si Gutse mula sa Chin Group. Mayroon akong lipunan pinamumunuan ng batas. Sino ang walang hiyang pumatay na speaker ko? Hello, Mr. Jiang. Ako si Gutse mula sa Chin Group. Narito ako para talakayin ang pakikipag-ugnayan sa inyo. Naalala ko, Gusi, ang maliit na kagandahan ng King Group. Ang iyong King Group ay medyo mahusay. Ipadala mo sa akin, napakahirap na ulam. Nagkakamali kayo. Narito ako para pag-usapan ng trabaho. Cooperation ang ibig kong sabihin. Napakabango nito, maliit na kagandahan. Mas gusto mo bang manatili dito o pumunta sa hotel? Mr. Jiang, bitawan mo ko. Chin. Paumanhin, Boss Zhang. Hindi pinag-iisipan ng mga kaayusan ng kumpanya. Naalala ko bigla, mayroong ilang mga bagay sa kumpanya. Kailangang magbitiw para harapin. Binawi ko muna siya. Anong mga proyekto ang maaari niyang tulungan? Basta ingatan mo siya. Bukas ko muna ibibigay ang personal kontrata. Pagpapaalam, bibigyan pa kita ng 15%. Sapat na ba sa'yo ang taos sa puso? Hayaan mo ulit. Para lang sa isang maliit na empleyado. Tungkol naman sa... Hindi siya clerk. Siya ang aking asawa, si Kinmu. Siya ang aking asawa, si Kinmu. Boss Zhang, ngayon, para sa aming kumpanya, interesado ba ang clerk? Hindi ako maglalakas loob. Tapos na lahat. Chinhu, masyado kang impulsive. Kahit ganun si Boss Jiang, hindi mo dapat ginawa yun. Na-offend ako. Magiging katrabaho ko pa man din siya. Ang kamay. Ayos lang ako. Pangunahin tungkol ito kay Guli. Mahirap ipaliwanag. Hiniling ka ni Guli na pumunta. Oo, hindi niya ako gusto. Hindi lang naman ngayon. Huwag na natin pag-usapan. Kasi nasabi ko, huwag mo itong uulitin. Hindi maganda ugali na para kang hero na nasa romance novel. Sa katunayan, mas para siyang tanga. Okay, ako ay isang tanga na. Nag-ovulate ako. Ngayong 2 araw. Ginangkin, gusto mo ulit? Gusto ko nang magka-baby. Sa ganitong paraan, mas maagang matatapos ang mga gawain. Gusto kong magkaanak sa susunod. Nakalimutan mo na, nandito pa si Jiang. Zhang Xiao! Okay. Loko din ang sekretaryang to. Oras para sa isang pelikula. Dapat sapat na yun. Kalimutan mo na. Kets, sino nagbigay sa'yo ng lakas na loob kaya si Boss Jack? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga listahang yon? Kung hindi mo kaya, umalis ka dito! Una sa lahat, hindi mali na tanggihan ko ang tao nang haharas sa akin. Pangalawa, hindi ko trabaho yan. Sinabi ko naman sa'yo, wala kang karapatan, tanggalin ako. Nawala ang sheet na yon. Sa tingin mo ba, iingatan ka ni VP Chin? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita? Guli, masyado kang tanga. Kailangan pa rin ako ni Vice President Chin. Papalitan kita sa posisyon mo. Well, tignan na lang natin. Pupunta ako sa HR department ngayon. Sasabihin ko, wala ka sa sweldohin. Napakalakas si Manager Gu. Napakalakas si Manager Gu. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot? Mr. President, si Boss Jiang ay nasaktan ni Gutse. Oo. Kung gayon, paano ko natanggap ang mensahe mula kay Boss Zhang? Liham ng layunin. Handa rin siya magbigay ng 20% na tubo. 20% ay katumbas ng walang tubo. Napaka-generous ni Boss Jiang. Paano nangyari? Maganda ang pagkakagawa ng proyektong ito. Nagpasya akong italaga siya bilang sales manager. Sir, hindi. Nakuha niya ang proyekto batay sa kanyang sariling kakayahan. Nagbigay din na napakalaking tubo ng kanilang partido. Paano mo ito magagawa, Guli?
Inakit niya. Nakakayaman sabihin, pero si Gitse, nang akit siya kagaya ng pag-aakit niya kay VP Ching. Guli, labag sa batas ang pagkakalat ng chismis. May nagmamonitor. Mag-ingat ka. Bilang karagdagan sa posisyon ni Gusi, tatanggalin kita, Guli. Bakit? Bakit ka paalisin? Bakit? Paggamit ng backdoors upang abusuhin ang kapangyarihan para sa personal na pakinabang, pagtanggap ng suhol, pagbubuo ng mga pangkat ng pambubuli ng mga kasamahan. Kakapasok ko lang sa kumpanya 2 days ago. Yung liham ng ulat, sila ay makasalanan sa isang bundok. Sobra na ba ang pagpapalis sa'yo o pagproseso ng alarma? Totoo sinabi ni Mr. Wu. Sa ebidensya kung tinantalan ako ng sweldo. Magandang trabaho. Humanda kayo. Manager Gu, pumunta ka sa opisina ko. Friend! Hindi yan. Manager ko. Sa wakas, sa pangat ang ulo namin. Hinayaan ko na sa Gitse kausapin si Boss Chang tungkol sa proyekto. Siya yan. Napaka-protective ni Mr. Wu kay Gitse. Baka may affair sila. Hinayaan mong pumunta si Gusi para samahan si Boss Zhang. Sino ang nagpahintulot sa'yo gawin ito? Para pag-usapan ng project. Anong klaseng tao si Boss Zhang? Hindi mo ba alam? Bagamat hiniwalayan ako ni Gusi. Pero galit lang siya sa akin. Babalik siya sa akin. Asawa ko pa rin siya. Siya pa rin ang pangalawang binibini ng pamilya Qin. Para ipahiya siya ay sisiraan ko. Naiintindihan mo ba kung paano sisiraan ng pamilya Qin? Kuya Shian, I won't dare do it again. Dapat magkaroon ng kamalayan sa sarili si Guloren. Huwag mong isipin na makakakit ka sa aking kama. Maaari kang makisali sa akin, kundi dahil kay Gusi. Akala mo matutulog ako sa'yo? Alamin mo ang iyong posisyon. Maging masunurin. Alam ko. Gitse. Lahat dahil sa'yo. May araw ka rin. Nasiyahan ka ba sa discarding ito? Gusto mong marinig ang totoo? Isipin. Bakit ako masisiyahan? Ano ang hindi ka siya-siya? Ipinasok ko dito si Guli. Ngayon tinanggal mo siya. Ba't ako ang ipinalit mo sa posisyon niya? Sa tingin mo ba palalagpasin ito ng pamilya mo? Hindi sila maglalakas loob na hawakan ka. Sa ibabaw lang yan. Pero ang totoo, tingnan mo, eto na. Lucy, ikaw na tanong kay Mister. Pinalis mo ang kapatid mo, hindi ba? Di ba ate mo, si Kinshian ay natulog sa kanya. Napakaingat mo. Dad, ang ibig mong sabihin, bahagi ang asawa ko sa kanya? Hindi yun ang ibig ko sabihin. I mean lahat ng tao nagkakamali. Ikaw sa ate mo. Patayin silang lahat. Isa lang akong anak ng nanay ko. Paano naman si Guli? Walang ibang dapat sisihin. Huwag akong pagalitan mo. Tanungin mo rin siya kung anong ginawa niya. Nakita mo na ang sitwasyon ko, Mr. Mu? Hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Maliban sa aking lolo na nasa nursing home at ang mga abo ng aking ina, ito ang aking mga kahinaan. Vice Presidente Qin. Vice Presidente Qin, pinag-uusapan na ni Mr. Mu at Mr. Gu ang trabaho. Mahalaga ang pagbibigay ng supervisor. Nakaayos ba ito? May pag-uusapan ako kay Gusi. Ano nangyayari dito? May nakakahiya ba? Kaya ko maglakad mag-isa. Sabihin mo sa Ano akin kung ano sasabihin mo? nangyayari. Gusi, alam ko sa pagkakataong ito masyadong malayo ang ginawa ni Guli. Nagkakamali talaga. Pasasalamatan ba dapat kita? Sapat na ba kayo sa ingay? Napakatagal. Dapat ay naisip mo to. Bumalik ka sa akin. Nagpakasal ulit kami. Parang minamadali ka na ng nanay mo. Takot kang mapunta ang mana ng matanda kay Ching mo. Nababahala ka na. Tumahimik ka. Hindi ikaw ang gawa makaawa. Habulin mo ako. Hindi ba kita nahawakan? Halika na. Shian, maliw ka na ba? Kawalay na tayo. Nabag sa batas ang pananamantala, alam mo ba? Bakit magpanggap ng isang malinis sa babae? Hindi ka ganito 7 taon na nakaraan. Hindi ka ganito 7 taon nang nakararaan. Paano nagkaganito? Bakit naging ganito? Sorry, Gusi. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin.
Ayoko lang mawala ka. Maaari mo akong patawarin. Gusti, makakatakas ka ba? Anong nangyari? Paano pantal? Ino, Halika na, huwag ka na magsalita. 7 taon na ang nakalipas. Iniligtas ako ni Chin Shiyan sa aksidente sa sasakyan. Sa oras na yon, hindi naman siya ganun. Napakaraming taon. Lagi kong iniisip, hindi lang niya ako minahal. Ibig mong sabihin, ikaw kasi 7 taon na nakalipas. Ang aksidente sa sasakyan na in love lang ako kay Kinshian. 7 taon na ang nakalipas. Biglang sumabog ang sasakyan ng mama ko. Kala ko mamamatay na rin ako sa car accident. Pero nung mawawala na ako ng malay, nakita ko si Chin Shiyan na tumatakbo sa apoy at niligtas ako. Hihingi ako ng pagliban. Bumalik ka at magpahinga ka ngayon. Maghintay hanggang sa makabalik ako sa gabi. Gumawa ng masarap na pagkain para sa'yo. Jinmu, salamat. Bangket ng Dynasty Kin. Ako ang nagligtas kay Asi. Magnakaw ka. Ninakaw ang makakasama ko. 7 taon kasama si Asi. Dahan-dahan kong aayusin ang account na ito para sa'yo. Ingatan mo sarili mo. Mama! Mama! Mga kaklase, gumising ka. Maging maayos ka. Mr. Kin, bakit andito ka pa? Tara na, mamimiss natin ang eroplano. Jin, Xiao, Mo. Bumaba. Ano? Bumaba. Buhay ka pa ba? Mo. Asi. Asi. Nakabalik ka na. Gutom ka ba? Pagluluto kita ng masarap. Mabuti. Tulungan kita. Asi. Babawi ako sa'yo. Akala ko nagsisinungaling ka, marunong ka pala talaga magluto. Umaasa sa sarili sa ibang bansa. Kung hindi mo gagawin, mamatay ka sa gutom. Sa paglipas ng panahon, ang mga kasanayan sa pagluluto ay nabuo. Subukan na tingnan kung ito ay angkop sa iyong panlasa. Jinmu, kung hindi ka naging presidente, siguradong makakapuno ka ng restaurant. Nagpapatakbo ako ng isang restaurant. Oo. Maaari kang maging boss lady. Hindi totoo nararamdaman niya. Gumising ka. Gusto lang niya ng mana. Kailangan mo na mabuntis sa lalong madaling panahon para makaalis ka na sa pamilyang Ching. Bakit? Pagkatapos ng hapunan, bumalik ka ng mga pregnancy test kits. Medyo matagal na. Dapat may nabuo na tayo. Pwede naman sa ibang araw kung ayaw mo. Bakit? Sagit! Iwan mo sa akin yan. Sagit! Iwan mo sa akin yan. Galit ako dito. Hindi kasing importante ng chicken nuggets, diba? Anong kinagagalit mo? Mas gwapo ka kapag nakangiti. Kinmo! Hoy, Kinmo! Bakit ka nagagalit? Huwag mo sayaan ang pagkain, Kinmo! Hoy! Ang initin ng ulo. Pare-pareho sila. Kalimutan mo na nga, mag-take out na lang ako. Si Shinchi yan ay naksidente. Hello? Yes, asawa ka pa rin ba ni Shiyen? May nangyari sa kanya, hindi ka sumasagot sa phone mo o sa WeChat. Sinasabi ko sa'yo, pag nawala ang anak ko, bahala ka sa pamilya mo. Nakamute ang phone ko. Tumahimik ka na.
Mo, hindi ko talaga alam. Ayos lang, nandito ako. Mo, samahan mo ako sa ospital. Gusto ko siyang makita. Hiwalay na kayo. Pero dati ko siyang asawa. Mahal na mahal mo siya. Ang pagdaraya ay pag-ibig din. Pag-ibig na kahit karasan sa tahanan. Hindi mo na kailangan sabihin. Nakikita ko. Hahayaan kong dalhin ka ni Sang Xiao doon. Oo. Kalimutan mo na. Bibigay ko sa'yo. Wala akong tiwala sa kanya mag-drive. Salamat. Huwag kang mag-alala. Ang swerte ng kapatid ko. Magiging maayos. Kenmo, maaari kang maghintay. Maaga o sa huling araw, malalaman niya ang totoo. Okay lang ba siya? Moderate concussion. Maliit na gasgas sa may braso at binti. Hindi naman big deal. Ano nangyari? Naimbestigahan na ba? Sinuri ko pero sira lahat ng monitoring. Kung malalaman ko kung sino may gawa nito, magbabayad siya. Si Shin ay karaniwang gumagawa ng maraming kalaban. Ito ay dapat na ilang mga kaaway. Kinakalkula ito. Parang hindi naman. Hindi maganda ang relasyon nila ngayon ni ate. Hindi kaya ikaw yun? Hindi nasiyahan at gustong maghiganti. Negosyo ng ate mo. Ikaw na bang masalita ng kalokohan dito? Kalokohan ng mga bata. Pagpasensyahan mo na ako. Nangungula lang ako. Kuya Shien, sa wakas kasing ka na. Anak, tinapad mo ang iyong ina. Sa wakas, kising ka na. Shien, naalala mo ba kung ano nangyari? Oo, time banket. Ang aming pamilya Kin, walang dahilan para mabuli. Sino ang sinasabi mo? Ako ang gagawa ng desisyon para sa'yo. Hindi ko maalala. Hindi mo nakita? Hindi mo matandaan ang itsura ng kotse? Sabihin mo kay mama, hindi ako papayag na mabuli ka. Hindi ko ito huhulaan na maaga. Kailan tatama ang sasakyan? Pag tama ako, nahihilo ko. Ano kaya nakikita ko? Okay. Okay na ako. Balik na tayo. Huwag na si Shawi. Ako na. Hindi na kailangan. Kailangan lang manatili ng kapatid ko. Hindi ito magagawa ni Shibo. Walang mali sa kanya. Sige na, may sasabihin ako sa kanya. Huwag ka mag-alala, Miss Cheng. Aalaga ako mabuti si Xian. Tara na. Buhay ka pa ba? Bakit? Nasaktan kita. Alam mo ba ano ang pinakaayaw ko? Magnanakaw. Sakim na nagnanakaw ng hindi pag-aari sariling gamit mo pagkatapos ay magpahinga at nanunin ng bunga ng iba at mga taong dapat magkaroon nito. Sinubukan nila ang kanilang makakaya pero sumisiksik pa rin sa sulok. Kahit isang sulyap ay isang luho. Ano ang gusto mong sabihin? Tingnan mo, kapayapaan ng isip. Pero hindi mahalaga. Ninakaw mo lahat. Babawiin ko silang lahat. Sinabi mong pamilyakin pati ang aming ama. Matagal nang wala ang ama namin. Sabi din na matanda, ang mana ay nakasalalay sa kakayahan. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Maiintindihan mo to sa ganitong paraan. Pero kukunin ko na. Ito ay mahalaga kaysa sa iyong iniisip. Ingatan mo ang iyong sarili, kapatid. Kin mo. Kahit anong gusto mo. Hindi mo ito maaalis. Babae, mauna na kayo ni Shawi. May sasabihin ako kay Guts. Mabuti. Kung may mali kay Xian, ipaalam sa amin. Portical, makinig sa iyong ina. Dad, nakita mo ba yung mukha ni Teacher Cheng? Malaking problema ni Kids. Mama, Nanay mo pa rin ba ako? anong ibig mong sabihin?
Sabihin mo, ano to? Sabihin mo, ano to? Alam mo ng lahat. Dahil sa aksidente. Bilib din ako at naitago mo ito. Gets, ang lakas ng loob mo hiwalayan si Shien. Ang dami pang utang ng pamilya ko. Saan mo babayaran to? Tita Cheng, may mga kamayat pa ako. Kaya ko magbayad. 10 taon? 20 taon o 50 taon? Bilang manager. Magkano sinisweldo mo? 20,000? Magkano utang ng pamilya mo nitong nakaraang taon? Hindi bababa sa daang-daang milyon. Gaano katagal mo to babayaran? Kamusta ang relasyon niyo ni Shien? Wala akong pakialam. Ngayon mo pa siya hihiwalayan? Hindi pwede. Huwag mong sabihin na binubuli ka ng pamilya Chin. Ipanganak mo ang anak ng pamilya Chin. Tulungan mo si Shien na manalo ng mana. Maaari kong hayaan ang utang ng pamilya mo. Ako ba dapat? Ikaw at si Shien ang nakakuha ng sertipiko. Iyon ang kagustuhan ng matanda. Ano sa tingin mo? 3 buwan? Ito na ang huli mong pagkakataon. Kung sa 3 buwan, hindi ka pa nabubuntis. Ipapasa publiko ko ang inyong hiwalayan. Tapos na ang pamilya mo. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang abo ng iyong ina ay nasa kamay pa rin ng iyong madrasta. Hawak nila ang group. Ang iyong lolo naman, mayroon din mga nursing home. Hindi siya maglalakas loob. Isa rin ako stepmother. Parang hindi ko malalaman. Gets, pag-isipan mo ng mabuti. Ma, anong gagawin ko? Mabuntis. Kailangan mabuntis ako kay Chinmu. Dapat magkaanak ako kay Chinmu. Parte rin siya ng Chin family. Tama, anak ni Chinmu. Pinagpala ng langit at lupa. Buddha, Taishan, Laojun. Dapat itong mahayag. 2 par. Oh, bakit wala pa rin? Anong dapat kong gawin pagkatapos ng 3 buwan? Hoy, Saochi, naririnig mo ba ako? Masaya ang buhay. Kung hindi ka buntis, tumakas. Walang makakatiis kung gusto. Pagkatapos ay pagdagdag sa pagkain. Ano ang gusto mo ihanda? Chinese wolfberry oyster? Tiyak na epektibo sa 1 linggo. Saka alam ko, masaya ka. Ang mga talaba at wolfberry ay hindi sapat. Tama yan. Talagang tanda na to. Malapit na ang oras. Iyon lang para sa pagpupulong ngayon. Mga susunod na hakbang, bumalik at pag-isipan nitong mabuti. Ang aming focus, saan dito dapat ilagay? Si Mr. Mu talaga si Mr. Mu. Iilan sa amin. Wala talagang paghambing sa'yo. Oo, ang isang alon ay mas malakas kaysa sa isa. Ngayon, ginagamot kita. Mangyaring maghapunan. Kung pupunta kayo, hindi ako pupunta. Pinagluto ako ng asawa ko ng masarap na ulam. May asawa na si Mr. Mu. Hindi ka naman naghahanap ng excuse, di ba? Hindi isang dahilan. Maganda ang relasyon namin ng asawa ko. Nakita niyang pagod ako, kaya gumawa siya ng espesyal na pagkain para sa akin. Ilan sa inyong gustong tikman ng luto ng asawa ko? Pagkakayari, ang aking pamilya, huwag mo akong pag-usapan ng pagluluto. Hindi niya ako papayagan na magluto para sa kanya. Salamat sa Diyos. Iyon ay hindi maaari maging mahusay. Buksan ito at tignan. Ano ang ginawa ng magkakapatid? Si Mr. Kami, asawa mo daw, hindi masyadong nasihan. Alam ko ang iilan mga eksperto sa larangang ito. Paano kung itulak ko ito sa'yo? Oyster, chives, at dila ng tupa. Hindi ba pambalakas sa sexual ito? Paano na ang asawa ko? Gawin mo ito para sa'yo. Sang Xiao, mawawalan ka ng sweldo ngayon buwan. Nagkatay ng baboy sa meeting room. Gising na, lunch na. Kitsen, may malaking chismis ako. Kaninong malaking melon? Si President Mu. Hindi ko inaasahan na mahina si Mr. Mu. 1.8 metro ng taas na matipunong lalaki. Mahina pala.
Sino nagsabi niyan? Sabi ko naman sa'yo, sa grupo ng mga nagchichismisan. Pero may mga kasama mula sa tanggapan ng Pangulo, kaya siguradong totoo. Sayang naman, iniisip ko pa naman na may pagkakataon kayo. Pero ang isang lalaki hindi kayang magdala ng kaligayahan ng babae, kalimutan mo na. Oo nga pala, tinawagan mo ko kagabi tungkol sa pagbubuntis. Sinong mag-aanak? Isang kamag-anak. Buti naman. Iniisip ko pa, mayroon kang pangalawang taksibol. Alam mo na ba, na-hospital si VP Ching. Alam mo yun? Nabalita rin. Ang hype na si Guli, lagi nagsisilbing nakahubad. Tingnan mo, wala namang kwenta itsura. Kung alam mo lang kung ilang beses na may nangyari sa dalawang yun, haliparot. Tumigil ka na nga, sinasaktan mo lang sarili mo. Friend, mag-iingat ka. Baka dahil sa insidente, ang hayop na yun magpakademonyo ulit. Ringwe, ikaw na naman. Sana masama sa pinuno. Multa ay 200. Huli, hindi ka man natanggal? Sino nagsabi na tanggal ako? Pa-demote lang. Ang iyong deputy supervisor? Gusto mo ipilit, hindi ka nga papansinin. Kumayo ka parang kabayo. Anong cool doon? Guli, kahit bumalik ka na, subordinate pa rin kita. Isipin mo ang resulta kung mang-aapi ka ng office mate. Okay, bumalik ka lang. Huwag mo dulot ng gulo. Hindi ko gusto ang mga taong yun sa board. Pinagkakaguluhan ako ng matandang lalaki. Hintayin niyo ako. Ibig sabihin, sapat na ang panlabas sa kaanyuan sa kumpanyang ito. Para sa Gu family at kay Chin Shiyan, hindi siya dapat nahihirapan. Ayaw mo nang bumaba para kumain? Ano gusto mo? Ako bahala. Sweet and sour spare ribs. Sige. Salamat. Manager Gu, pinapatawag ka ni Mr. mo para magkapunan. Napakaswerte ni Mr. Mu. Kumakain din dito. Original na pinagluto ko ng asawa ko, hindi ko kailangan pumunta dito. Bakit hindi ka kumakain? Dahil hindi tama ang pagkain. Iniisip ng aking asawa na wala akong sapat na kakayahan. Manager Gu, sa tingin mo, kaya ko ito? Pinakamadami ng kakayahan. Pwede ko na ba yun? Eto na, si Manager Gu at ang aking asawa ay medyo magkatulad. Lahat sila ay medyo payat, kumain pa. Total, nandito na si Manager Gu ngayong gabi, magkakaroon ng abala. Lahat sila ay may taong may karanasan. May experience na ako. Halika, kainin mo na. Napakasustansya ni Mr. Mu. Nandito na si Miss Mu. Oo, yun ang pangalawang young master. Tara na. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Gusi, isang mabuting mag-asawa. Kailangan mo. Ganyan ka ba kagalit sa akin? Hindi mo ba alam? Isang kwalipikadong hinalinhan dapat ay parang kamatayan. Wala akong oras sayangin na hininga ko sa'yo. Hindi ka makontak ng tatay mo. Tinawag ako dito. Gusto niya ulit ng pera? Hiniling niya sa akin na dalhin ka doon. Business dinner ni Gu. Anong balak niya? Gawin ng matematika. Last time binigyan ko siya ng 20 million. Dapat tapos na. Kahit ano pa man, negosyo ng tatay mo. Pumunta o hindi pumunta. Pagkatapos ng kasal, mas kaunti ang pagkakataon ko para makauwi. Gusto kong hanapin ang abo ng aking ina. This time, maraming tao at mata. Baka magtukumpay ito. Sige. Tara na. Isasama kita para pumili ng damit. Paano kaya sumunod ang asawa ko? Magkasama ang dalawang young master. Hindi sila magkakaroon ng lumang damdamin. Matandang pag-ibig. Ang pamilya ko ay namumuhunan ng maraming pera ngayon. Banket para sa lahat. Ang aming team group. Bilang pinuno ng Haicheng, paano ako makakaliban? Master, gusto mo ba pumunta sa bahay ni Gu? Oo. Kailangan pag-inom ng gamot, gawin mo ito sa iyong asawa. Sinong nakakaalam? Marahil ito ay si Katse. Malditang babaeng yon. Sa kasong ito, dapat samantalahin ang pagkakataon. Ibig mo sabihin? Shaoli, sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo bang pakasalan si Chin Shiyan, maging second lady ng pamilya Chin? Siyempre naisip ko na yon. Bakit ang babae yon nakapagpakasal na maayos? Mama, may pinaplano ka ba? Papatayin ako ng Shiyan ko, alam niya.
Hindi mo kailangan mag-alala tungkol dito. May sariling paraan si Mommy. Ikaw lang ang anak ko. Gagawin ko lahat, makuha lang ang gusto mo. Hindi ako magpapatalo sa hayop na yun. Anak ng hayop yun. Huwag mong isipin mas magaling ka sa anak ko. Madam, nandito ang binata at ang kanyang tiyuhin. Sa wakas ay narito na ang piging. Hinihintay kita. Yo, ang galing ni Boss Gu. Anyayahan si Mr. Kin na lumapit. Sa tingin ko, kooperasyon. Mas makakapag-usap pa tayo. Umupo sa handaan. Bakit nandito si Mr. Kin? Anong ginagawa ni Chingo dito? Ito pala, ang pamilya ng Kin Group. Pamilya ng Gu at pamilya ng Kin. Ito ay talagang malapit na relasyon. Suwayin ang asawa ko. Iuwi ko siya. May asawa ka na? Nakuha ko agad ang certificate pagka-uwi ko. Hindi pa inaansyo. Medyo nagmamadali. Hindi ko alam kung sinong nararoon. Nobya mo ba siya? Dad, Siya ay... ilang boss ang nagbibigay kay Shian. Ayaw mo magrekomenda? Oh, munti ko na makalimutan. Oras na. Bakit? Samahan mo muna ako. Bakit mo nararamdaman na makita ni Kusi si Kin mo? Sobrang kinakabahan lahat. Maging masunurin. Huwag tumakbo sa gilid. Alam, maglakad. Chingo, anong problema mo? Sabi ko, mamayang gabi na tayo magkita. Hindi lang ikaw ang bisita dito. May naghahanap rin raw ng asawa. Sasama ko. Dahil kasama si Kin Shian. Andito ka dahil kasama ko si Chin Shian? Tapos na kami at walang rekindled love. Sa'yo ako nangako ng kooperasyon. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na mag-alala. Ikaw at ako lang ba ang may magandang samahan? Ikaw, di ba? Hindi. Hindi pa kita napupuntahan. Bakit? Imposible yun. Kung in love at first sight ka sa akin, hindi kita pakakasalan. Nahulog ka sa akin sa isang tingin. Shin mo, gumising ka. Ako ang dating asawa ng kapatid mo. Iwalay na kayo. Wala na kayong relasyon. Gusi, huwag mo lokohin ang sarili mo. Ayaw mo ba itong katawan? Kasinungalingan. Kita mo, hindi mo mapigilan. Huwag mong dayain ang sarili mo, okay? Masyado kang kaakit-akit, Diwata. Asi, ang gusto kong sabihin sa iyo ay, ang taong nagligtas sa iyo 7 taon na nakakaraan hindi naman... Paliban muna natin ito ngayong gabi. Pag-usapan natin ito pagkatapos natin gawin ang mga dapat gawin. Mabuti pa, huminahon muna tayo. Anong ginagawa mo? Kanina pa kita hinahanap? Masyadong masikip ang bahay. Lumabas ako para magpahangin. Hindi sapat. Gusto ko makausap ni Mama. Puntahan mo daw siya. Huwag mo siya pagkitayin. Dumating na ba sa wakas? Ilang minuto kinuha ni Papa sa oras si Kuya Shian. Paano ka karaniwan naglalaro ng pribado? Wala akong pakialam ng daming tao dito. Binabalaan kita na magpigil. Huwag hayaan na makita to ni Gusi. Alam ko. Nakaayos na ang lahat. Kung ang usaping ito ay maisasagawa na maayos. Ready ka na ba? Anong reward ko? Anong gadling pala ang gusto mo? Ilabas mo ako. Kita mo? Pinibiro lang kita. Uminom na tayo. Yang Hiwa? Yang Hiwa? Yang Hiwa, buksan mo pinto! Alam ko nasa labas ka! Kitsen. Manatili ka lang dyan sa loob.
Walang signal ang cellphone. Yachiwa! Nag-aaway na naman kayo mag-ina. Nakakabaliw na idea. Ang init. Shian. Please. Asi, hintayin mong araw na ito. Naghintay na matagal. Ibabalik ko sa'yo. Nanganak si Asi ng isang bata. Hindi ka magdadalawang isip. Iwan mo ako ha. Nay. Kamanghamanghang camel ang babaeng yun. Hindi ko kayang camel. Gusto nila ako yung padala sa ibang bansa. Ako ay nag-iisang walang kwentang camel. Napaka-boring ng buhay. Nay, pupunta ako para makita ka. Okay? Kuya, masyadong malamig ang tubig ngayong panahon. Maghintay pa ng kaunti para sa tagsibol, okay? Naghihintay para sa tagsibol. Mabubuhay sa taglamig. Pagdating ng tagsibol, iinit na at muling mabubuhay ang tubig sa ilog. Magiging maayos rin ang lahat. Hindi ba? Kaya, mahal pa rin kita. Hindi gaanong kahalaga. Master, tumingin na ako kung saan-saan. Hindi ko nakita ang asawa mo at nawawala ang pangalawang young master. Ang asawa at pangalawang young master ay hindi talaga muling nabuhay ang dating pag-ibig. Imposible. Sabi niya, Kinshian, wala nang posibilidad. Mukhang alagang-alagang yung asawa. Hello? Ano? Kalokohan. Okay lang kung normal lang. Ngayon sa sitwasyong ito, sila talaga. Ignorante talaga ang anak ko. Sa oras na ito, kasama niya si Qin Xiao. Bakit? Ang pamilyang Gu ay hindi muna masyadong magpapatuloy ngayon. Maaring bumalik ka muna. Miss Gu at Young Master Qin. Kasama nito ang Young Master ng pamilya Qin, yung sumama sa'yo. Alam ko malapit ang relasyon ng pamilya Gu at pamilya Qin. Hindi ko inaasahan ng ganun. Ginang Gu, o hayaan na natin. Tara samahan na kita. Bagamat mayaman na makapangyarihan ng pamilya Qin, kasama ka namin. Kung ganun si Young Master Qin ay hindi magpapautang sa kanyang utang. Tama. Sasama kami sa'yo. Well, hayaan mo ako ipakita sa inyong aking kapangitan. Paglabas ng lihim na kasal nila Gu sa Qin Shiyan at relasyon ni Xiaoli at Qin Shiyan, magdudulot ito ng malaking iskandalo. Hayaan mong hiwalayan ni Qin Shiyan si Getze. Kilalanin ang aking anak. Magiging second lady ng pamilya Qin ang anak ko. Dahan-dahan lahat. Mag-ingat sa paghakbang. Maganda kong anak, makukuha rin natin ang kanilang kayamanan. Ito talaga ang asawa at pangalawang Young Master. Nagsinungaling siya sa akin. Buksan ang pinto. Master Qin, ito na. Nasa loob ang kapatid ko. Hindi ba dapat akong bahala sa bagay na to? Ang Qin mo na to, wala siyang gagawing masama. Buksan ang pinto. Si Qin mo ay miyembro ng pamilya Qin. Hindi niya isa sa alang-alang kanyang pamilya. Anak ng aso. Qin mo. Ikaw. Bakit siya nandito? Matagal na kitang pinahintulutan. Xian! Xiaoli! Nalilito ka! Ano, mabubuhay ng ganito? Bakit? Magaling magturo si Teacher Chen. Lahat. Tulungan mo ang aking mahal na kapatid. Magpakatotoo. Umalis kayo dito. Alis! Asi, sorry. Late na ako. Ayos na ba sa'yo? Ayos lang. Binasag ko mga to. Ay, ito. Natupuan ko to sa loob ng aparador ni Yang Qinghua. Ang hinala ko, nasa loob nito ang abo ng aking ina. Kaya mo bang buksan? Mabubuksan mo ba? Kaya ba? Tulungan mo ako buksan. Huminahon ka muna. Kalmado ako.
Iba't ibang paraan na sinubukan ko. Pero hindi ko pa rin mabuksan. Alam mo ba? Nung dinala ako sa hospital, hindi ko na nakita si Mama. Nung mamatay si Mama, sinayang Qinghua. Pinakremate lang siya agad. Na hindi man lang pinagpahinga ng payapa. Dito sa loob. Bakit umuhay pa siya? Ninakaw na ng babae niyo ng kanyang asawa. Pagkatapos nung mamatay, itinago lang siya dito. Bakit? Bakit itinago lang siya dito? Bakit? Bakit nila ganito mama ko? Itinago lang siya dito sa kwarto. Itinago lang siya dito. Asi, maniwala ka sa akin. Bumalik tayo at alamin ito, okay? Malapit sa nakakatandang Ginoo. Iuuwi ko na ang asawa ko. Pipigilan mo tayo ni Mr. Gu.